masasabi niyo po sa niluluto nila na impeachment case ulit para kay VP Sara sa darating na February 2026? Inaasahan na po natin yan kasi hindi naman po sila titigil dyan sa impeachment na yan. Sapagkat that is the only way na mapipigilan nila. Sapagkat natatakot po yung kasalukuyang administrasyon na pagkatapos ng 2028, kung sila ay mawawala sa poder, ay mauungkat lahat ng mga kabulastugang ginawa nilang pagnanakaw sa gobyerno. At nakikita nila na walang makakalaban, walang makalapit sa ratings ni VP Sara at siguradong siya na yung magiging Pangulo sa 2028. Tahihirapan sila ngayon kasi ang ginawa nga noon nung unang impeachment complaint, ang pinansuhol ay yung pork barrel na sa flood control. Maraming nagalit dahil sila'y nasagasaan sa maling gawain na matagal nang nakasanayan. Ngunit ika'y matapang, sa bayan nagtatanggol. Para sa Pilipino, buhay mo'y handang ialay. Alam mo ang droga, unti-unting sumisira. Pamilya, pangarap, buhay na mahalaga. Kaya ika'y kumilos para kami ay mailigtas. Dahil mahal mo ang bayan, higit pa sa sarili mo't lakas. Oh, Tatay Digong, mahal ka namin ng totoo. Sa pamumuno mo, bayan ay naging panatag, payapa, buo. Maraming naligtas sa dilim ng buhay. Ano po yung masasabi niyo po sa niluluto nila na impeachment case ulit para kay VP Sara sa darating na February 2026? Inaasahan na po natin yan kasi hindi naman po sila titigil dyan sa impeachment na yan. Sapagkat that is the only way na mapipigilan nila. Sapagkat natatakot po yung kasalukuyang administrasyon na pagkatapos ng 2028, kung sila ay mawawala sa poder, ay mauungkat lahat ng mga kabulastugang ginawa nilang pagnanakaw sa gobyerno. At nakikita nila na walang makakalaban, walang makalapit sa ratings ni VP Sara at siguradong siya na yung magiging Pangulo sa 2028. Takot po sila. Kaya ito lang po ang paraang naiisip nila sa harap ng lahat ng mga ginagawa nila na bumagsak ng husto, sadsad. Below sea level ang kanilang approval rating, ay ito na lamang ang paraan para pigilin ang pagkakulong nila after 2028. Sapagkat pag si Sara naging Pangulo sa 2028, sigurado yung mga criminal na yan at na talagang naglustay ng ating kabanang bayan, nagnakaw, the biggest pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas. Kulong lahat yan sa ilalim ni President Sara Duterte sa 2028. Kaya natatakot na po sila, nanginginig na sila. Palagay ko naiihi na sila sa lawal at di na sila makatulog sa gabi. Attorney, ano pa po yung masasabi niyo na ayon po sa in-interview po na mga Pulangaw, Dilawan po at saka po mga Kaliwang Grupo, gusto nga po nila magsampa ng impeachment case kay VP Sara sa by year 2020. Ang problema, nahihirapan po sila. Inamin po nila. Ano masasabi po sa kanila? Mahihirapan sila ngayon. Kasi ang ginawa nga noon, nung unang impeachment complaint, ang pinansuhol ay yung pork barrel na sa flood control. Nabuking yung flood control ngayon. Naipit yung Pangulo, kaya napilito ng Pangulo na kunyari siya na ang nag-ungkat kasi para may palusot siya na hindi siya kasama. Pero hindi naman pwede natin sabihin na hindi kasama ang Pangulo sapagkat sinabi niya, inamin niya, yung 4,000 plus pages daw ng GAA 2025 ay siya yung nagbasa, di ba? Binasa daw niya, pinirmahan niya. Paano hindi siya kasama? At si Saldico na mismo nagsabing inutusan sila na magkaroon ng insertion. Di ba? So, talagang mahihirapan na sila ngayon kasi hindi na sila makapanunuhol katulad ng dating ginawa nila. Attorney, isa pa po, kayo pa rin po ba, just in case nga po na may puso nila yung
year 2026 po, kayo rin po ba yung tagapagsalita ni VP Sara? Hindi naman po ako naging tagapagsalita ni VP Sara. Ang tagapagsalita po niya ay si Atty. Michael Poa. Ako po yung tagapagsalita ng PDP tungkol sa issue ng impeachment. Na ngayon po, ako na ang deputy spokesman ng PDP. Opo. Okay, maraming salamat po. Ano po, attorney? About po kay Meo, yung ating agency ng taon po. Ngayon po, ano po yung masasabi niyo sa ginawa po ng House of Representative po na binigyan siya po ng 60 days na suspension ng ethics na sa committee po. Ano po masasabi niyo doon? Iyon po ay isang injustice. Ginawa lamang po yun para takutin at to silence, para pigilan ang pagsasalita. Kasi si Congressman Miao Miao Kiko Barsaga, talagang consistent po yan na talagang sinasabi niya ang katotohanan, yung pagnanakaw dyan. Kaya po, they're trying to silence him. Kung yan ay talagang yung Ethics Committee ay gusto nila na parusahan yung mga ginagawa ng mga miyembro nila, bakit hindi nila imbestigahan din yung mga tinuro ni Gutesa, tinuro ni Diskaya, puro kongresista yan, tinuro ni Saldico, yung tinuro ng mga district engineers. Ba't hindi nila imbestigahan yung mga miyembro ng Makabayan Black na may mga aligasyon na nagre-recruit para sa NPA? Ba't hindi nila imbestigahan si Laila de Lima, yung pakikiapid niya sa asawa na may asawa? Ang dami pwedeng imbestigahan, kaya yung Ethics Committee, wala yan. Walang kwenta, malambot na ethics yan. Sir, sige po. Attorney, kung wala na po nagtatanong, minsan na lang po natin kay Congressman Meo po natin na siyempre alam naman natin na may pinagdadaanan siya. So pampalakas po ng loob. Ano po yung mensahe natin? Yes, kasama ang Kiko, kababayan, ako'y Kabitenyo rin. Maraming salamat again sa kahihiyang idinulot sa lalawigan ng Cavite ng magkapatid na Remulla, ay iniangat mo ang reputasyon ng mga Kabitenyo. Keep up the good work at sa lahat ng mga bagay na gagawin mo, basta sa katotohanan, basta sa katarungan, basta anti-corruption, we are behind you all the way. Narito po kami, hindi lamang sa likuran mo, sa tabi mo, kahit sa harapan mo. Ready po kami mga Kabitenyo na makipaglaban para sa inyo. Attorney, isa pa yung mensahe na lang kay VP Sara Duterte sa kakaharapin niya sa 2026. Ganun din ang mensahe ko. VP Sara, bagamat hindi po kayo kaanib ng PDP laban, kaisa niyo po kami sapagkat itong impeachment na haharapin niyo po, kung ito man ay itutuloy ng kasalukuyang administrasyon, alam po namin na ito'y panggigipit lamang. Ito ay para ma-neutralize lamang kayo as the practically sure 100% na susunod na Pangulo. We are behind you, lalaban po kami, at kung igiit po nila ito, dalabag sa kagustuhan ng karamihan ng ating mga mamamayan, ay maghahalo po ang balat sa kinalupan. Maniwala po kayo. Valdez, ni Sandro Marcos, behind closed doors, di naman alam ng mga mamamayan kung ano nangyayari. So, isa pa po, last one question. Ano po ang masasabi mo na ang pork barrel king natin ngayon ay napakabatang congressman, kung tawagin ay Yanggos Sandro Marcos? Yan naman hindi pa naman natin pwedeng sabihin. Pero ang akin lang, panawagan, imbestigahan, sapagkat siya yung tinuturo na maraming allocable, kung ano-anong mga chuchu dyan. Dapat lang imbestigahan ng maayos yung patas na imbestigasyon, yung moro-moro. Maraming salamat po, Attorney.